Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ma'am Sofia, kanina ka pa ba dito? Kararating ko lang. Yan na ba ang mga prutas na pinamili mo? Oo. Mabuti kung ganun, para mabilis niyang mabawi ang kanyang lakas. Ma'am, talaga bang hindi mo bibisitahin si Nathan sa kanyang kwarto? Kung sa kagustuhan kong makita siya, ay gustong-gusto ko. Kaya lang, tulad ng minsang sinabi ko sa iyo, naiinggit ako sa iyo dahil kahit mahirap ang buhay na nakagista niya sa piling mo, ay mahal na mahal ka niya. Ikaw lang naman kasi. Kung gusto mo, ipagtatapat ko na sa kanya ang totoo. Hindi ko pa alam. Hindi ba ako handa sa tagpong sinabi mo? Natatakot ako sa mga panunumbot niya. Sofia, hanggang kailan ka magduros? Hanggang kailan mo sasarilinin dyan sa puso mo ang totoo? Napakadali mong sabihin. Dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Papa? Ate, anak. Ang aking anak. Papa? Kamusta na ina ko? Mabuti naman po, Papa. Pero anong ginagawa niyo rito? Tumakas ho ba kayo sa bilangguan? Anong tumakas na sinasabi mo? Granted na napiansan ako ng attorney ko. Kaya ako pansamantalang nakalaya. Talaga po? Oo. Ay kung mapapatunayan sa hukuman na yung nakita sa CCTV na inilagay ng isang lalaki
May isang attached case sa aking sasakyan ay siya yung nakita ng mga pulis na naroon sa sasakyan ko. Ay, maaabswelto ako, anak. Attache case? Oo. Teka muna. May pagkain ba dyan? Gusto ko lang kumain para may lakas akong magkwento sa iyo. Masyado akong nadyeta sa pagkain sa loob ng kulungan. Kaya kakain muna ako, anak. Ano? Nalalaman mo bang sinasabi mo? Bakit pa ako nagpulis kung hindi rin lang pala ako sasabak sa laban? Natatakot kasi ako. Baka... Baka matamaan ako ng baril? Na baka mapatay ako? Ganun ba? Kaya nga nandyan kayo ni Inang, hindi ba? Na mananalangin para sa akin. Ito ang destinasyon ng buhay ko. Ang kakalaban sa mga masasamang loob. Kaya naniniwala ako na hindi ako pababayan ng ating Ama sa Langit. Oo, kaya Ano lang... pang silbi ng pag-aaral ko ng 4 na taon sa Akademya ng Pulis kung mapapatay ako kaagad sa labanan? Tinuruan kami ng Akademya kung paano makipaglaban sa mga masasamang loob. Nag-aral pa ako ng martial arts at judo karate kung hindi ko kayang maipagtanggol ang sarili ko sa labanan. Tignan mo nga ang nangyari sa'yo noon. Hindi ba't nabaril ka? Nailagan ba ng kaalaman mo at ang pag-aaral mo sa akademya ang tama ng baril na yon? Isa pa, sa palagay mo ba, hindi rin pinag-aralan ng mga masasamang loob ang bawat hakbang nila na gagawin laban sa'yo at sa mga kasamahan mong pulis? Ha, Nathan? Mag-isip ka nga! Ibig sabihin, tuluyan ka nang makakalaya kung mapapatunayang hindi sa'yo ang attache case na nasa kotse nyo? Oo. At ang kagandahan nito ay malinis ang pangalan ko na narumihan dahil sa nangyari. Pero papa, ano ho ba talaga ang nangyari? Bakit nila nilagyan ng attache case ang sasakyan ninyo na nagkakahalaga ng milyones? Di ba sila nanghihinayang sa halaga ng shabu na yun? Walang halaga sa kanilang milyon-milyon na halaga na yan. Nang shabu, basta magtagumpay la yung kanilang misyon na maipakulong ako. Papa, sino kaya ang posibleng gumawa nun sa'yo? Malamang ay may malalim na galit sa akin ang taong yun. Pero, hindi naman ikaw ang nakita nilang nanghuli kundi yung mga nasasakupan ninyong mga pulis. Kaya nga, hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung sino ang taong yun na sinadyang dungisa ng aking pagkatao. Alam namin yan. Katulad ng sinabi ko. Kasama na yan sa pinag-aralan namin sa akademya. Alam mo, Nathan, walang mataas na pinag-aralan, walang matalino kung bala ng baril ang kaharap mo. Kaya nga tanging hiling ko sa inyo na ipanalangin ako dahil lang poong may kapal lang talaga ang may huling desisyon kung hanggang kailan ang tatagal ko dito sa mundo. Kahit kung lagi mo akong binabanggit sa kanya, hindi niya ako pababayaan. Oh,
Ang lalim naman ng buntong hiningang yan. Nathan, hindi mo yun mayaalis sa akin. Dahil hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Alisin mo nga yan sa isip mo. Maganda ang motibo ko sa pagpupulis ko. At yan ay kalbanin ng mga masasamang loob na siyang gusto rin ng ating Ama sa Langit. Kaya wala kang dapat ikabahala. Isa pa, kung oras ko na, mamamatay ako. At kung hindi pa ako mamamatay. Tulad ngayon, nabaril nga ako. Pero ito, buhay na buhay pa rin ako. Basta Nathan ha, ipangako mo sa akin, mag-iingat ka palagi. Oo naman, para sa iyo at kay Inang, mag-iingat ako. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Walang mas mangyayari sa akin. Lalo na't nariyan kayo ni Inang na nananalangin para sa akin. Ah, si Inang. Nathan! Oh, Inang. Ay, makakalabas ka na raw sa araw na ito. Talaga po? Oo. Anumang oras ay pwede ka nang lumabas. Kaya, i-impake mo na itong mga gamit mo. At nang makalabas ka na. Salamat naman. At nang hindi lang ang 4 na sulok ng kwartong ito ang nakikita ko. Ah, tulungan mo akong mag-impake, Mabel, ng mga gamit ni Nathan. Dahil may kailangan akong asikasuhin. Aasikasuhin? Ano po yun? Ng hospital bill mo. Wala na ho tayong babayaran, Inang. Dahil ang departamento ng pulisya ang bahala sa gastos ko dito. Oo nga, no. Pero kailangan pa rin asikasuhin para yung ibibigay ko sa opisina nyo at nang mabayaran natin ang hospital bill mo. O sige, lalabas na ako, Mabel. Ikaw na ang bahala dito sa pasyente natin, ha? Anong sabi ni Nathan nang umalis ka? Hindi ba sinabi mong lalabas na siya ngayon? Wala naman dahil sinabi kong aasikasuhin ko pa ang hospital bills niya dito sa hospital. Kaya hindi na niya ako tinanong. Naroon pa ba si Mabel? Oo. Nakabuti nga at naroon si Mabel. Kaya hindi na siya masyadong nagtanong kung bakit ako lalabas. Hindi kasi sa akin ni Mabel yung lunchtime niya na dapat ay naroon lamang at kumakain ay yun ang hiningi sa akin na oras para makapunta doon sa ospital. Mahal nga talaga ni Mabel si Nathan, ano? Hindi kaya nilolo ko lamang ni Mabel si Nathan ko? Sa palagay ko hindi. Kasi unang kita pa lamang ni Mabel kay Nathan noon, nagustuhan na niya ito kagad. Paano mo naman alam? Sinabi ba sa iyo ni Mabel? Alam mo naman ang mga kabataan. Mahilig sa tukso-tukso. Pag nahalatin nila na ang isa sa kanila ay may gusto sa kapwa nila trabahador. At inamin din sa akin ni Mabel, kaya alam ko na mahal ni Mabel si Nathan. At mahal din ba ni Nathan si Mabel? Oo naman. Tingnan mo naman. Mas ginusto pang mahirapan kaysa tumira dito sa bahay mo para lamang makasama niya si Mabel. Isang magandang katangian ni Nathan na wala sa kanyang ama. Sofia! Oh, nakahanda na ng lahat ng iuwi mo ha. Ang inang Sean lamang ang hihintayin mo. Ako lang ang maghihintay? Oo, anong oras na? Ito 1:45 na. Babalik pa ako sa trabaho ko. Andiyan na pala si Inang eh. Ay, nako. Mabuti naman at naririto ka pa, Mabel. Katunayan po Inang, paalis na rin ako. Mag-aalauna na po. Ay, ganun ba? Sige. Maraming salamat, Ihas. Sa pagod mo ha, sa pagbabantay dito kay Nathan. Inang,
Mahal ko po ang anak ninyo at kasiyahan ko pong pagsilbihan siya. Kilig to the bones. Che, makaalis na nga. Baka pagalitan ako ni Ma'am Sophia kung malilate ako. Sige, dyan na kayo. Paano yan, anak? Nakahanda ka na bang umalis? Aalis na tayo ngayon. Handang-handa na akong lumabas, inang. Pero kayo, hindi pa yata eh. Ha? Ako? Hindi pa handa? Opo. Anong hindi pa ako handa na sinasabi mo? Ikaw na lamang ang hinihintay ko dahil tapos ko na ang lahat dito sa hospital. Nabayaran ko na ang dapat kong bayaran at nakuha ko na ang clearance para makalabas ka na. Ang tricycle, may nakuha na ho ba kayo? Tricycle? Aanhin natin ang tricycle. Siyempre po. Uuwi na ako sa tinutuluyan ko. Kaya kailangan ng tricycle. Alangan namang maglalakad tayo. Ay, hindi na kailangan ng tricycle dahil hindi tayo tutuloy sa inuupahan mong apartment. Ho? Bakit po? May bahay na ho ba kayo? Nakapagpatayo na ho ba kayo ng bahay habang wala ako? Ay, nako. Wala pa akong naipapatayong bahay, anak. Ganun ba? Saan ako tutuloy kung ganun? Sa bahay muna ni Ma'am Sofia. Papa, ano pong plano nyo ngayon? Babalik pa rin po ba kayo sa serbisyo? Bay, oo naman, iha. Hindi pa naman ako senior citizen para magretiro. Siya nga pala, yung inirekomenda mo sa akin noon, natuloy ba siyang pumasok sa pagkapulis? Ay, oho. Natuloy po siya. Nagpapasalamat nga po siya eh. Kaso, nasa hospital po kayo noon. Ay, ganun ba? Medyo mahaba-haba nga ang pagkaka-hospital ko, iha. Pag bumalik po kayo sa serbisyo, Jack na makikita niyo siya roon. Oo, at malamang hindi lamang siyang makikita ko roon dahil siguradong may mga bagong bus na naman na mga nag-uujete sa mga criminology students. Siya nga pala, iha. Ang Kuya Brando mo, bakit wala pa siya? 3 araw na akong nakakalaya pero hindi ko pa rin siya nakikita. Bihira nga po siyang umuwi dito, Papa eh. Ang totoo nga ho niyan eh. Doon lamang po kami sa ospital nagkita. Nung naroon pa kayo. Pero dito sa bahay, naku, matagal na po kami hindi nakikita dito. Saan ba talaga ba nagtatrabaho ang kuya mo? Saan ang kanyang opisina at ako na mismo ang pupunta sa kanya? Saan ako tutuloy kanyo? Sa bahay ni Ma'am Sophia? Oo. Bakit doon, inang? May apartment naman ho ako. Siyempre, naruroon ako eh. Paano kita maalagaan kung naruroon ka sa apartment mo? Hindi na ho ako alagain, inang. Nakakapaglakad akong mag-isa. At nakapunta ako sa banyong mag-isa. Ano pang alalahanin ninyo? Ang paghahanda ng pagkain mo, paano? Makakapagluto ka ba? Oo, siguro sa rice cooker, pero paano ang ulam mo? Paano mo ihahanda? Kaya ko na ho ang mga yan. Ay nako, kaya mo na kung kaya mo, pero mahihirapan ka. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, doon ka muna titira sa bahay ni Ma'am Sofia. At bumalik ka na lamang sa apartment mo kung naghilom na ang sugat mo.
magsasawa si Neta nito kung sasabihin kong malapit na silang magkasama ni Papa. Ayan, nagri-ring na. Hello, Althea? Nathan? Oo, kumusta ka na? Napatawag ka. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lamang ibalita sa'yo na malapit na kayong magkatrabaho ni Papa. Talaga? Pasensya ka na ha. Hindi na kita natawagan pa. Hindi ko na nalaman ang nangyari sa papa mo. Dahil naging busy kasi ako sa trabaho ko. Okay lang yun. Nakaraos naman ang operasyon ng Papa ko eh. Kaya lang, may hindi magandang nangyari sa kanya. Nahiya ko namang sabihin sa'yo. Kaya hindi na kita tinawagan. Ha? May hindi magandang nangyari sa iyong papa? Maliban sa kanyang pagkaka-hospital? Oo. Nakulong siya nang walang kasalanan. Ano? Nakulong ang papa mo? Oo. Pero okay na. Naabsuelto na siya. Napatunayang hindi siya ang nagmamay-ari ng attache case na nakita sa kanyang sasakyan, kundi sinadya lamang para siya makulong. Oo. Nakakalungkot naman palang nangyari sa papa mo. Oo, pero tulad ng sinabi ko sa'yo, absuelto na siya. Siya nga pala. Ikaw, kumusta na? Magkita naman tayo. Sige, pumunta ka dito sa ospital. Ano? Na-hospital ka? Oo, kaya gusto kong dito tayo magkita. Pumunta ka na ngayon. Dahil anumang oras, lalabas na ako. Nasa labas na ang sasakyan ni Ma'am Sofia. Tumayo ka na dyan. Okay lang ba, Inang, na doon ako tutuloy sa bahay ni Ma'am Sophia? Oo naman. Hindi ko ba nakakahiya kay Ma'am Sophia? Patitirahin niyo ako sa ganitong kalagayan ko. Kaya nga tutuloy ka dun eh. Dahil nga dyan sa kalagayan mo ngayon. Ho? Anong ibig ninyong sabihin? Bakit ako kailangang tumuloy dun sa ganitong kalagayan ko? Ha? Bakit ako tutuloy sa bahay ni Ma'am Sophia? Ngayon hindi ako makakatulong sa trabaho dahil sa ganitong kalagayan ko. Sagutin ninyo ako, Inang. Sagutin ninyo ako. Ano ang gagawin? Ano kaya ang gagawin ni Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.